Marami ang naghahanap ng ginto sa mga kabundukan. Pero ako, isang mas mahalagang yaman ang natagpuan ko ng di inaasahan. Sa isang tagong lugar dito sa Benguet na bihirang puntahan ng iilan, ay nagpasya tayong kampingan sa loob ng isang araw. Ngunit sa paglagi ko rito, naging palaisipan sa akin, ano nga ba ang nilalaman ng gusaling ito sa tagong parte ng bundok? Ano ang kwento sa likod ng lugar na ito? Yan ang magiging misyon natin bukod sa camping. At iisa-isahin ko rin sa inyo kung ano nga ba ang mga makikita sa buong paligid nito. Kaya isasama ko kayong muli sa isang biyaheng nakaka-relax, nakakaaliw at kapupulutan ng mahalagang impormasyon. Kumapit ka at sisimulan na natin ang kwento. Camping lang sana ang pakay natin dito. Pero naging palaisipan sa akin anong nilalaman nito. Kaya naglakas loob tayong pasukin. Pero bago ang lahat, paano muna natin narating ang lugar na to? Tara, ituturo ko sa inyo. Ang lokasyon ng ating pupuntahan ay sa bayan ng Tublay. Palatandaan ng tollgate na ito ng Baguio Bontoc Road dito sa Halsima. At kakaliwa lang tayo dito sa kalsada papuntang Kapangan. Mga 10 minuto lang. At ito naman ang palatandaan kung saan tayo kakanan. Ito ang tamang ruta. Mahalagang malaman mo ang kondisyon ng kalsada para maging gabay mo na rin sakaling magawi ka rito at hindi ka maligaw. Ahon talaga siya guys, oh. Dire-diretsong ahon to, ah. Pero kaya naman to. Hindi naman siya ganun ka-tarek. Wag lang siguro may kasalubong dahil ito isang lane na naman. Pagdating natin sa Sangandaan, palatandaan ng waiting shed na to. Kakaliwa tayo rito. Huwag sa kanan ha, ililigaw ka niyan sa matinding rough road paakyat ng Halsema. Tire pack na lang to. Pero carry ba rin? Kaya lang, masigip talaga, masigip. Makikita nyo naman yan sa camera eh. Tire pad na lang siya pero paahon, pero hindi naman ganun katarik. Tulad nyan. Ito, palatandaan din, iglesia dito, iglesia ni Cristo. Ang ganda ng lugar, oh. Ganda dito, oh. Oh, grabe. Forest na forest, oh. Ang lamig. Ganda, oh. Hala, ganda ng view. At ito, tuloy-tuloy naman yung baba. Ah, hindi pa. Dun pa. Tire pack na lang ulit, pero matarik. Matarik. Ito na. Ito, may tulay. Kog-kog. Bailey Bridge. Kok Bailey Bridge. Ito na. Ito na guys, ito na 'yon, abong. Ito. Abong. Ito na. So ayun guys, magandang hapon sa inyo. Nakarating na tayo dito sa campsite na ating kakampingan. Actually ano to, para siyang private place. Tapos inopen na lang siya for camping. Sa ngayon may mga locals na nagka-camping dito. Marami-rami na rin na nagka-camping dito. Actually maganda tong lugar na to kasi for me safe dito kasi tulad niyan, naka-gate na siya. May bakod siya dito, may fence naman. Siguradong hindi tayo mapapasok. Malamig dito sa area na to ha. Yung lamig niya is tingin ka nasa mga around 20 24 degrees Celsius, mga ganun lang. Pero malamig, presko. So kahit masinagang ka ng araw dito, hindi mo iindahin dahil nga presko. Ang ganda dito. Ito yung camp nila dito sa baba. Kung gusto nyo mag-pitch dito sa baba, pwede rin naman.
Ang kakasya dito siguro kung malalaki yung tent ninyo, baka mga 10 siguro. Kung katabi sa sakyan, mga 8 kasya dito siguro. Tapos meron pa dito sa baba. Pwede ka rin naman dito bumaba eh. Puntahan natin. Teka lang, bago ko kayo ilibot, ibabahagi ko lang sa inyo itong magiging setup natin. Baka makursonadahan nyo rin gayahin. Nasa description ang link. Malakas yung hangin, pabugso-bugso. Ngayon ang gagawin natin, ipapaside natin yung harap para hindi tayo matribunada. Ito lang ang ayoko talaga pagka ganitong malaki-laki yung ating siniset up eh. Hindi kagaya pagka yung mga dala nating gamit eh, yung kagaya dati na maliliit lang, alamang tapos na tayo mag-set up. Ganito yung itsura ng mga magiging pegs niya guys ha. So medyo malaki-laki siya. Mga 1 dangkal. Malaki-laki siya. Marami-rami ito eh. Pero pegs na natin. Tara. Matigas ang lupa dito guys. Napagod ako dun sa pagsiset up na to. Ang laki. And lastly, sa mga hindi pa nakakanood ng setup na to sa channel ko, ito na, magkakataon nyo. After natin mailatag itong outer tent, isasabit lang natin itong inner tent. Inner lang to guys ha, nakahiwalay ito. So i-clip-clip lang natin dito sa mga sides, then ipe-pegs lang natin yung mga nasa ilalim, then that's it. Tapos ganito yung palalabasan niya pagkatapos. Yan! Ay, napagod ako dun guys. Simple lang. Eh, kaya ko lang naman pinakita to para reference sa inyo na mga gustong bumili ng ganito. Kasi highly suggested ang tent na to para sa akin bilang mga motocamper. Kasi napaka-compact niya, napakadali niyang dalhin sa motor, hindi siya ganun ka-bulky. Kumbaga, kung motocamper ka syempre, ang kailangan ng mga dala mo is mga maliliit lang. Tsaka ang kagandahan nun, mura lang siya, hindi siya mahal. Yung link, ilalagay natin dyan sa description. Pagka umuulan, hindi mababasa yung motor mo. Kasi pwede mong ipasok sa loob eh, di ba? In terms of comfortability, napaka-comfortable niya. Dahil, una sa lahat, pwede mo ipasok yung motor mo dito. Tapos hindi ka na magta-tarp, di ba? At ang kagandahan nun, lahat-lahat na, nandito na. Ba? Isasara mo lang to kasi ito guys, tinali ko to. Ayan oh, nakatali lang yan. Bukas makikita nyo yung itsura nito kapag ka nakasara. So ngayon inopen ko lang siyang bumbo kasi mahangin kanina, sobra lakas ng hangin para tagusan lang yung hangin. Tapos ito yung setup natin sa loob. Since nasa Benguet tayo, malamig, nagdala ako ng comforter. Ito yung parang cocoon, yung parang babalot mo sa katawan mo. Makapal-kapal siya na foam eh. Kasya dito kung dalawa kayong magjowa, pwede dito sa tent na to. Spacious siya. So hindi ko alam kung baka nagmura na yung presyo nito. Kasi last time nasa 7,000 plus. So ngayon siguro nasa 6 plus na lang. Hindi ako sure. Pero nasa link diyan sa description yung kung saan mabibili ito. At eto na ulit, balik tayo sa tour dito sa ibaba. Tour lang tayo dito ng konti muna, tapos tomorrow paggising natin itutuloy yung tour natin. Pakita ko lang yung ibang lugar. Uy, ang cute naman ng mga rabbits. Mga alaga nilang rabbits dito guys. Ang cute. Hello. Ay, maamo sila. Maamo kayo. Ang cute naman. Kung tatanungin niya ko guys, hindi ito pangkain. At against tayo sa pagkain sa mga rabbit. Sa akin lang naman, sa kanila sabi sa akin, alaga lang daw talaga nila to. Hindi nila kinakatay para kainin. Against ako sa ganun. Sa mga pets, against tayo na kinakatay ang mga yan. Pwede ka pang mag-pitch dito sa baba eh. Ayan o. Kaso nga lang, hindi rin advisable guys kasi pag tag-ulan, baka labasan ng tubig. Tulad niya no. So baka pagka umulan, mabasa kayo dito. Ito pa oh, may mga garden sila sa taas. Ngayon hindi ko sure kung para saan itong tatlong bahay na to dito. Siguro for rent
pinaparentahan nila para sa mga gusto magstay dito. Ay, hindi pa tapos. Okay. Hindi pa siya totally tapos talaga. Siguro, pagka natapos to, pwede na nilang paparentahan nila to soon. Pwede ka pang mag-camping dito. Oo, para siyang raw spot nila. Dito ka magpipitch ng tent, exclusive lang para sa inyo. Dito yung babaan niya. Kasi merong hagdan na gawa sa gulong. So kung gusto nyo palang mag-camping dito sa baba, pwede. Kasi may bonfire dun eh. Dito yung daanan nyo. Oh. Yan. Diyan yung daanan. Try nga nating babain. Ayan. Pwede pang spotan to, guys. Okay pa to for camping. Yan. Ito ang sinasabi ko. Yari ako dito. Matarik to. Yan. Ito, maakyat tayo dito sa hagdan. Papunta doon sa taas nila. Pwede ka mag-picture dito, oh. Sensya na. Hihingal ako. Medyo foggy pa yung weather doon. Kung gusto niyo pumunta dito, selfie kayo. Ginawa talaga nila para sa mga turista. Ito, ang ganda, oh. Welcome. Abong nitong Bilao. Pahinga muna tayo. Ayun yung bahay, oh. Papasukin natin yan bukas ng umaga. Kung ano pwede natin makita dyan. Tapos yung mga nasa loob na ito, check din natin. Tsaka yung mga activities. Mga activities na pwede gawin dito. Pagod ako. Ganda. So labas tayo, guys. Silipin lang natin yung tindahan dito. Kasi meron tindahan dito eh. Para pakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga pwedeng mabili dun. At kung sakali, dito na kayo bumili. Kaya natin kung may tindang yelo. May tinda pong yelo kaya? May tinda pong yelo kaya? Yelo? May mga tinda sila dito na may mga sinigang mix, magic sarap, toyo, suka. May mga soft drinks din kahit di na kayo magbaon. Pag magkakamp kayo, dito na lang kayo bumili sa tindahan. Ano pong pangalan nyo, Nay? Petra. Si Nanay Petra. Pagka magkakamping kayo dito sa campsite, dito na kayo bumili kay Nanay. Kompleto pala. Nay, salamat po Sige, thank you rin. Ayun. So wala na tayong problema sa ating solo ship. Meron na tayong ice. Papalubog na ang araw. Ang sarap niya pagmasdan. Nakakakalma habang tinititigan. Pero sa likod nun, palaisipan pa rin sa akin. Ano tinatago nila sa loob ng gusaling ito? Aalamin ko yan mamaya. Evening good, guys. So gabi na. Tayo ay magsasaing na ng ating magiging hapunan. At sakto lang naman yung sasaingin natin para sa atin at para sa mai-share natin kung kanino mang pet ang pupunta dito para mabahagian natin ng pagkain. And nga pala, mahina signal dito, Smart and Globe. So makakapag-relax ang isip natin dito sa ganitong klaseng lugar kasi hindi ka mapafocus sa social media, sa Facebook, di ba? Alam mo naman, napaka-toxic ng social media. Kaya may mga ganitong pagkakataon na pumupunta tayo sa ganitong lugar para makapag-relax. And mas maganda nga naman kung mahina ang signal. Not totally na walang signal. At least meron kahit pa paano sana para makapag-update sa pamilya. Pero kung may times na wala, maganda rin naman dahil naipapahinga natin yung mga isip natin sa mga bagay-bagay. So, ang daming ebas, no? Ito, saing na tayo. Ulam natin for tonight, igado the Highlander version. Nabili lang natin ito sa isang karinderya sa Baguio. Tara guys, kain na tayo. Ito lang yung ating budget meal eh. Budget meal tayo lagi pag nagka-camping kasi nga solo camping lang tayo. Ang ulam natin ngayon igado. Igadong Ilocano. Pero iba yung kulay niya kasi ang alam ko sa igado, medyo light color.
Ito siguro nilagyan ng aswete. Tignan nga natin. Typical igado. Yun yung lasa niya. Sarap. Ay. Punta tayo guys dun sa bahay. Check natin yung loob. Medyo madilim lang ha. Tsura niya sa gabi. Ayan oh. Pwede ring mag-dining dito. Pwede kumain dito yung mga guest. So ayan guys, pwede palang kumain dito. Ang ganda ng mga ano oh. Mga antique. Antique ba yung mga yan? Ang ganda. Pati ito oh. Medyo mahal lang mga halaga ngayon yan. Ang antique yan. Ang ganda rin ng mga painting nila oh. Sino? Binibili lang nila tong mga painting na to? Ang ganda. Ganda. Tapos pwede kayo magtimpla din ng kape nyo dito. Ayan. At ang maganda pa nun, pwede daw kayo magluto dito. Dito kayo kumain. Magluto at maghugas. Ang gamit nilang lutuan ay induction cooker. Kung guest kayo, pwede nyo gamitin yan. Yung mga gamit dito. At malakas ang tubig, pwede kayo dito maghugas. Parang ano talaga siya, parang umuwi ka lang sa bahay ninyo. Sa probinsya. Ito yung CR. Buksan natin yung ilaw. Oh. Ayan. May heater pa. May... Wala. Ito, shower heater. May timba, tabo. May salamin. Eh syempre, pwede ba mawala yung bowl? May bowl yan. Ayan. Kung gusto nyo magbawas. Kung mahina yung internet, meron pala silang ano dito. Hindi wifi ito ha. Ano tawag dyan, sir? Booster. So may booster dun. And nagdikit na rin tayo ng sticker dito. Muntik na kaming magpang-abot. High Camp J tsaka Mountain Junkie. Pag alis nyo siya naman dating ko. Ito yung tsura na itong loob dito sa baba. Tapos bukas na yung taas para may abangan pa kayo. Yan. Dito din sila sir nakatira kaya huwag kayong mag-alala kasi guarded naman itong compound nila, itong campsite area. Then dito rin sila nakatira at may gate yung nakagandahan dito. Ibang-iba rin pagka dito ka talaga nag-camp sa Benguet eh, no? Ano mo yung parang you're one of the Highlanders. Ganda. Kukulangan lang talaga yung isang linggo natin para maikot ang buong Benguet nang nagre-relax. Siguro kung Cordillera Adventure Tour, baka kayanin. So nga lang, pagod-pagod ka dun. Puro biyahe ang gagawin mo. Ako gusto ko yung ganito lang. Yung nag-chill lang ako sa isang lugar, mabiyahe sa umaga, pagdating ng tanghali o hapon, papahinga na, magsiset up lang ng tent, papahinga na. Ganun na yung mga trip ko ngayon eh. Rides, tapos tutulugan mo yung isang place para mas maramdaman mo lalo yung ibinibigay na freedom ng mundo sa'yo. Parang ganun ba? Sarap. So nga lang, syempre, hindi naman lahat kaya, di ba, na makapag-camp ng ganito kasi ang iba sa atin ay may mga mabibigat na responsibilidad na kailangan gampanan, trabaho, paano kumita ng pera. Hirap din eh. May hirap din. Maswerte na lang talaga yung mga, tulad ako, sasabi ko maswerte na lang din kasi kahit papano napaglalaanan ko ng oras yung mga ganitong bagay. May oras ako sa pamilya, sa anak ko, sa bagay kung saan ako kumikita at ito,
leisure, di ba? Itong paglilibang natin na ganito. And ako naman, i-share ko na lang din sa inyo yung mga napupuntahan ko. Sa kabila ng pag-i-enjoy ko dahil ginagawa ko to, dahil gusto ko, dahil dito ako masaya, i-share ko na lang din sa inyo yung mga napupuntahan ko para naman kahit papano, bukod sa paggawa ng mga memories na gusto kong gumawa kasi ng maraming memories, yung mapapanood ng pamilya ko, yung mga susunod na generation sa amin, isama ko na rin syempre yung makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga taong nanonood kung saan maganda na pumunta, mamasyal o mag-camping. Kumbaga sinishare ko na lang yung hobby ko. Ayun lang, papalipas lang naman kasi tayo ng gabi. Morning good guys. Grabe, ang lamig dito kagabi. Eto, balot na balot tayo ng ang katawan natin dahil sobrang lamig. Alas 7 na pala ng umaga. Hindi ko naramdaman dahil napakadilim dito sa loob ng tent ko. Tarabangan na tayo. Ganito yung itsura guys ng tent natin kapag fully closed. Diba? Ang liwanag na sa labas pero madilim pa dito sa loob. Tatanghaliin ka ng gising kapag ganito. Stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. May intriga pa rin ako kung anong itsura nung nasa loob nung yung bahay na yun, yung merong LSE. So, after natin kumain, silipin natin. Pero sa ngayon, enjoy muna natin tong slow morning, napaka lamig na panahon, at napakagandang umaga. Si Sir Danny, isa to sa business niya, nagtataho siya. Tikman natin yung kanyang taho. Siya yung kausap natin kagabi na nakatira dito din sa campsite. Try natin yung taho niya. Ayun, sige sir. Magkano pala yan? 50 oh. Childhood naalala ko nung kabataan guys. Childhood memories. Nung binibilang pa ako ng lolo ko lagi ng taho. Sir Danny, ingat ha. Sir, thank you. Sarap. Sa isang bihirang pagkakataon, natsambahan natin ang may-ari ng lugar. Dito, malalaman na natin ang kabuuan ng kwento ng lugar na ito. Ayan, Sir Justin, sa ano nga pala yung mga yan? Kasi nakita ko kagabi, sabi ko parang mga antique. Antique ba talaga yan? Antique. Parang collection ng magulang ko yan nung first, di ba gusto nang gawin ko na cultural Eco Park. Oo. Muna. Tapos may mga remnants na naiwan. Dinisplay ko na lang dito. Kasi nababasa doon nung una. Oh, masisira yan. Sira. Galing. Kasi yung bubong ng pugo na yun, parang grass. Yung grass. Oo, parang sa nipa. Oo. Pinalitan na namin. Tapos nilipat ko muna dito. Twin- Ibang gamit yan sa lolo ko eh. Oo. Parang ito sa kanya to eh. Luma-luma na yan Matindi pa nung araw yan Ito alam ko kinuha to sa lolo ng lola ko. Ay, oo. Mga ganyan. Bagay, mahalata mo sa itsura eh. Pag may sausawan, di ba may... Oo. Diyan. Eraser tawag nila dito. Kasi ginaganon nila. Parang parang pag tinitignan ko parang ano to guys? Wala na kayo. Mahirap kasi yung bakal no. Kaya... Kako yung mga nila. Ito na guys. Sisilipin na natin kung anong meron sa taas. Uy, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng view dito. Yung mga pataniman pa ng anong tawag sa tanim na yan? Lettuce. Lettuce. Tapos ito, repolyo. Oo, pero na-harvest. Ang harvest na. May taas pa.
Ito, kwarto. Oh, mga kwarto. Para sa Hindi pa okay. Naayos pa. Ayos pa. Ganda, ang gandang tambayan. Tapos may CR din dito sa taas. So meron silang ano dito guys. Chessboard, tapos snake and ladder. At Monopoly, kung gusto niyo maglibang dito kasama niyo yung family niyo, magkakapatid. Tapos ano tawag dito? Jenga. Yan, Jenga. Ang ganda naman ng view dito sa taas. Pwede kayo maglaro dito ng dart. Ayan o, kung gusto ninyo. Para malibang lang kayo. Tapos, pwede rin kayo mag-pool. Galing ha. Ito, parang ano ng mga bata. Sa taas. Table tennis. Okay. So, hindi na pala maboboring ang mga campers dito. Ang dami nilang pwedeng gawin. Ang meaning pala ng Tombilao is something related sa music. Tama ba? Music. So, Abong is house. Then, dinagdag nila yung Tombilao parang music, house of music. Yun pala ibig sabihin ng Abong ni Tombilao. So, sa mga makakarinig niyan, iisipin nyo kasi pangalan ng tao si Tombilao pero hindi, music siya. So, ito ang house of music. Tara, pasok tayo. Nasaan na yung mga musical instruments, sir? Ang gaganda ng pamaypay mo. Nandun sa loob. Yun nandun na sa loob. Tapos nasira yung iba kasi dati kasi ipa tutos na typhoon. Oo, hindi pahat. Nalitan ko ng ganito. Tapos nag-isip na lang ako ng ibang paraan na cultural related. Oo. So ito parang Galing ang mga bag na ano na to ito parang rainbow to. Parang ang naisip ko dyan. May kwento kasi nun kung bakit may rainbow. Cultural na kwento. Oo. Unang araw. So, mga laruan na lang ito. Oo. Yan. Yan. Sa mga bata talaga. May kwento rin yung frog. Kwento niyan, ano raw yan, isang matabang lalaki daw na laging nagrereklamo sa asawa niya. Parang nagpaasa na siya sa asawa niya. Parang cultural ano talaga siya. Lumang typewriter to Oo. Sinauna pa to So, sa lulo ko pa yan. Hindi mo na mapipindot. Parang ano na lang, parang naging museum na tong ano mo. Balat ng ano to? Oo. Usa. Oo. Sabi na maliit usa Ay, baka to. Baka? Oo, maliit na baka. Maliit na baka. Bungo niya. Mga sungay ng kalabaw. Pag dito sa Benguet, nung sinaunang panahon, malalaman mong mayaman yung tao pag sa bungad ng bahay niya, maraming Ganyan. ganyan, bungo. Bakit? Ba't daw mayaman? Ibig sabihin, kaya niyang magpa-feast. Kaya niyang pakain ng marami. Kasi mahal ang baka, di ba? Noon, Nung araw. Yan ang basihan ng yaman noon. Ayun yung mga panga, sungay. It's dalawa lang yan kung marami kang baka na pinapastol o marami kang rice fields. Dito pwede rin kayong tumambay dito sa view deck nila. Kung hindi naman kayo maglalaro dun sa taas. Ito, may bangko naman dito. Kung kayo. Pahangin lang kayo tapos ayan, tanaw-tanaw mo yung kabundukan ng Toblay. Ganda. So guys, ang ganda dito sa ano nila. May matututunan kayo. Bukod sa nakapag-camping na kayo, may mga things kayo na matututunan tungkol sa mga kultura nila dito. Ano bang tawag sa inyo dito, sir? Yung tribe na. Ibaloy ba? Ibaloy. Kultura ng mga Ibaloy. Ibaloy. Oo. So, para siyang museum na campsite. Mini museum. Dadagdagan para And recreational campsite, parang ganon. Cultural and recreational kasi pwede kayo maglaro-laro dun sa taas Ang ganda. Ang lugar na ito ay hindi lang campsite na pahingahan. Matututunan din natin dito ang mga bagay tungkol sa kultura ng mga tribong Ibaloy. Isang yaman at kaalamang babaunin natin bukod sa isang kalmadong karanasan. Sulit ang pagpunta natin dito at siguradong isa ito sa babalikan natin balang araw. Abangan sa susunod na episode.